Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 51 hanggang 60 Pag-ibig sa unang pagtingin. Sabi ni Julie Stewart, hintayin mo muna ako sa courtyard, magpapalit ako ng damit. Sige. Tumango si Manuel Bennett at lumabas ng silid, pagdating sa maliit na patio. Pagkatapos ng maikling paghihintay, lumabas si Julie Stewart, na ngayon ay nakasuot ng cheongsam, na may dalang bag. Mullen, alis na tayo. Pagkatapos, umalis sina Manuel Bennett at Julie Stewart sa courtyard at dumating sa entrance ng coffee house. Isang asol na Bentley Mulsanne ang nakaparada sa pasukan. Isang babaeng driver na nakasuot ng suit ang naghihintay sa pasukan. Pagkasakay sa sasakyan ay pinaandar na ito ng driver at umalis na sa coffee house. Sa kalsada. Curious na tanong ni Manuel Bennett, Sister Betty, saan tayo pupunta para sa auction? Sumagot si Julie Stewart, Cloud Above Club. Oh. Tumango si Manuel Bennett at muling nagtanong, ano ang isusubasta sa auction? Karaniwan ay mayroong jade at alahas, mga antigo at kaligrapya, at mahahalagang materyales na panggamot na isusubasta. Mayroon akong katalogo ng auction dito, tingnan at tingnan kung mayroong anumang gusto mo. Nagsalita si Julie Stewart at saka naglabas ng auction catalog mula sa kanyang bag at ibinigay kay Manuel Bennett. Kinuha ni Manuel Bennett ang catalog at binuklat ito. Gaya ng inaasahan, gaya ng sinabi ni Julie Stewart, ang mga bagay na ipapa-auction ay karamihan ay jade at alahas, mga antique at calligraphy, at ilang mahahalagang materyales sa gamot. Ang iba pang mga item ay hindi masyadong interesado kay Manuel Bennett. Ngunit, dalawang uri ng mga panggamot na materyales ang nakakuha ng atensyon ni Manuel. Ang isa ay 200 taong gulang na ginseng, at ang isa ay isang kulay purplish na materyal na hugis ginseng. Ang lilang materyal na ito ay may label na purple ginseng. Gayunpaman, naramdaman ni Manuel na ang purple ginseng na ito ay mukhang pamilyar, na parabang ito ang huling panggagamot na materyal na kailangan para sa pagdadalisay ng Gathering Spirit Pill, ang Purple Dragon Root. Siyempre, dahil hindi niya nakita ang totoong bagay, hindi sigurado si Manuel at nagpasya na tingnan muna ang auction. Kung ito nga ang Purple Dragon Root, tiyak na ibibid niya ito. Mullen, may nahanap ka bang gusto mo? Tanong ni Julie Stewart. Oo. Tumango si Manuel Bennett. Ang galing. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julie Stewart at sinabing, kapag nakahanap ka ng gusto mo mamaya, ipaalam mo lang sa akin at tutulungan kitang magbid para dito. Sinabi ni Manuel Bennett, Sister Betty, magkasundo muna tayo tungkol dito, tutulungan mo akong magbid para sa isang item lang. Kaya kung magbid para sa iba pang mga item sa aking sarili. Sabi ni Julie Stewart, paano nangyari iyon? Ano man ang gusto mo, tutulungan kitang magbid para sa lahat ng ito. Walang magawang sinabi ni Manuel Bennett, Sister Betty, kung gagawin mo iyon, hindi ako mangangahas na dumalo sa auction na ito. Mapaglarong inikat ni Julie Stewart ang kanyang mga mata, fine, tutulungan lang kitang magbid para sa isang item. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating ang sasakyan sa Cloud Above Club. Sa pasukan, medyo marami na ang mga mararangyang sasakyan na nakaparada, kaya't ang mga dadalo sa auction ay dapat na mayaman at marangal. Pagkababa ng sasakyan, sinundan ni Manuel si Julie Stewart sa clubhouse. Dahil hindi pa nagsisimula ang auction, nagpapahinga na ang lahat sa rest area ng clubhouse. Nakahanap din ng mauupuan sina Manuel Bennett at Julie Stewart. Tanong ni Julie Stewart, Mullen, kumusta si Betty kamakailan? Sumagot si Manuel Bennett, medyo maganda. Julie Stewart sounded helpless, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni tatay, iginiit na magpakasal kayo ni Betty. Bagamat nagpapasalamat si Betty sa iyo sa pagligtas sa kanyang lolo, maaaring tumagal pa rin ng ilang oras para tanggapin kanya. Kung tutuusin, hindi pa nakipagrelasyon si Betty at hindi nakakaintindi ng nararamdaman. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Kung talagang makakaabot kayong dalawa hanggang dulo, iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Alam ko. Tumango si Manuel at sinabing, kaya bibigyan ko siya ng oras para tanggapin ako ng totoo.
Siyempre, kung hindi pa rin niya ako tatanggapin in the future, I will break off the engagement. Tinitigan ng husto ni Julie si Manuel, nagtatanong, Malan, curious talaga ako, bakit ka pumayag sa engagement nila ni Betty? Dahil lang ba sa maganda siya at young mistress ng Stewart family? Salubong sa titig ni Julie, sumagot si Manuel, bukod sa mga dahilan na iyon, may iba pang dahilan na hindi ko maipaliwanag ngayon. Malalaman ni Betty sa hinaharap. Nang magsasalita na sana si Julie, biglang dumating ang isang mayaman at malalim na boses. Excuse me, Beauty, pwede ba tayong magkakilala? Lumingon sina Manuel at Julie nang makita ang isang grupo ng mga taong dumarating. Ang nasa harap ay isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng black casual suit. Sino ka? Nagdududang tanong ni Julie. Ngumiti ang binata at sinabing, Beauty, allow me to introduce myself. Ang pangalan ko ay Malcolm Jordan, at ang aking ama ay ang Hall Master ng Loyal Martial Arts Gym, si Ralph Jordan. Nang marinig ito, bahagyang pinaikit ni Manuel ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya naramdaman na ang lalaking ito ay isang late-stage martial artist. Anak pala siya ng Hall Master. So, ito ang young master ng pamilya Jordan. Tumango si Julie bilang pag-unawa, pagkatapos ay nagtanong, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, young Master Jordan? Malumanay nang umiti si Malcolm at sinabing, Beauty, from the moment I first laid eyes on you, I fell in love with you. Ito na siguro ang tinatawag nilang love at first sight. Kaya gusto kitang maging girlfriend. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Julie ang mapangiti. Nang mapansin ang ngiti ni Julie, natulala si Malcolm, na para bang tumibok ang kanyang puso. Napatulala rin ang ibang mga lalaking naruroon. Gayunpaman, alam ng maraming tao doon na si Julie ang ikatlong ginang ng pamilyang Stewart, kaya't naglakas loob lamang silang manood mula sa malayo, hindi lumapit at mag-usap. Gayunpaman, nais nilang makita kung ang young master na si Jordan ay maaaring manligaw sa kagandahang ito. Napangiti si Julie, young Master Jordan, medyo mas matanda ako sa iyo. Kalimutan na natin. Tumawa si Malcolm at sinabing, gusto ko ang mga matatandang babae, mas kaakit-akit ang mga mature na babae, di ba? Pinasadahan ni Julie ng daliri ang buhok niya, pasensya na, may boyfriend na ako. Boyfriend. Nagdilim ang ekspresyon ni Malcolm, tinuro niya si Manuel at tinanong, itong bata ba ang tinutukoy mo? Oo. Tumango si Julie, saka binigyan ng maingat na kilos si Manuel. Sandaling natigilan si Manuel, ngunit mabilis na nanambalik ang kanyang katinuan. Tila gusto ng babaeng ito na maging panangga siya. Nagulat ang lahat ng naruroon. Ano ang nangyayari? Nagkaroon ng boyfriend si Julie. Paanong hindi nila ito narinig noon? Matapos ang lahat ng mga taon na ito, si Julie ay nanatiling walang asawa, tinatanggihan ang hindi mabilang na mga pag-amin. Pero hindi nila inaasahan na ang sikat na kagandahan ng River City ay may boyfriend na. Napuno ng kuryosidad ang mga mata ng lahat at nakatutok kay Manuel. Ngunit nang makita nila ang plain attire ni Manuel, umiling sila. Boyfriend ni Julie ang lalaking ito. Masyadong ordinaryo iyon, tama ba? Young Master Jordan, humihingi ako ng tawad, pero girlfriend ko siya. Kung gusto mong maghanap ng girlfriend, maghanap ka sa ibang lugar. Isang inosente, hindi nakakapinsalang ngiti ang ipinakita ni Manuel kay Malcolm. Pinalaki ni Malcolm si Manuel, napansin ang kanyang murang itim na koton na damit, pagkutitap sa kanyang mga mata. Ata 052, pagpapanggap na boyfriend. Kumunot ang noo niya at nagtanong, anak, ano ang pangalan mo at kung saang young master ng pamilya kakabilang? Walang pakialam na sumagot si Manuel Bennett, ang pangalan ko ay Manuel Bennett, at hindi ako young master, isang doktor lang. Doktor. Biglang tumawa si Malcolm Jordan, anak, I've set my sights on your girlfriend. Lumayo ka sa kagandahang ito sa hinaharap. Bakit? Manuel Bennett, with a speechless expression, looked at Malcolm Jordan and said, girlfriend ko siya, bakit ko siya lalayuan? Hindi ba dapat ikaw ang lumayo? Bago pa makapagsalita si Malcolm Jordan, napamura ang isang dalaga sa tabi niya. Sabi ko, anak,
Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagkompetensya kay Mr. Jordan? Si Mr. Si Jordan ang batang hallmaster ng Loyal Martial Arts Gym, ang pinuno ng tatlong nangungunang martial arts gym sa River City, at nakakuha ng pagiging perpekto sa murang edad. Sa buong nakababatang henerasyon ng River City Martial Arts World, bukod kay Damon Herdman, walang ibang makakapantay kay Mr. Jordan. Ito ay iyong karangalan para kay Mr. Jordan para iset ang tingin niya sa girlfriend mo. Kung matino ka, magwala ka agad. At sino ka? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Napatingin si Manuel Bennett sa babae. Bagamat medyo maganda ang hitsura ng babae, ang pagmamataas sa kanyang mga mata ay nagparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan. Nagtaas baba ang dalaga at mukhang mayabang, "Anak, kung gusto mong malaman kung sino ako, makinig kang mabuti. Ang pangalan ko ay Jessica Chaplin, at ang tatay ko ay si Jerry Chaplin, ang hallmaster ng isa sa tatlong nangungunang martial arts hall ng River City, ang True Martial Arts Gym." Serena, bakit ang dami mong sasabihin sa kanya? Isa lang siyang munting doktor na hindi nakakaintindi ng martial arts world. Ngumiti si Malcolm Jordan at ikinaway ang kanyang kamay, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Manuel Bennett. "Anak, gaano karaming pera ang gusto mong iwan sa kagandahang ito? Anak, bigyan mo ng numero, hindi kapos sa pera ang kuya kong si Jordan." Sumama din si Jessica Chaplin na may mapanuksong tingin. Nang makitang pinahihirapan sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin para kay Manuel Bennett, nanatiling tahimik si Julie Stewart, pinapanood lamang si Manuel Bennett ng may interes. "Marahil sa iyong mga mata, ang mga damdamin ay masusukat sa halaga. Ngunit sa aking mga mata, ang mga damdamin ay hindi mabibili ng halaga." Seryosong sabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay lumingon kay Julie Stewart, magiliw na sinabi, "Betty, sa tingin mo ba tama ako?" Habang nagsasalita, inabot ni Manuel at hinawakan ang kamay ni Julie. Nang inig ang katawan ni Julie nang hindi sinasadya at subconsciously ay sinubukan niyang kumawala sa kamay ni Manuel. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, nakipagtulungan si Julie sa isang kaakit-akit na ngiti, "Malon, sa palagay ko ay talagang tama ka." Nang makitang magkahawak kamay sina Manuel at Julie at mukhang mapagmahal, galit na galit si Malcolm Jordan kaya may usok na lumabas sa kanya. Matiim na tinitigan ni Malcolm Jordan si Manuel at sinabing, "Anak, bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumayo ka sa kagandahang ito. Pinapayo ko sa iyo na huwag hamanin ang aking pasensya, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay isang bagay na hindi mo kayang tiisin. Hindi mo ba narinig, bata? Magwala ka at huwag kang masisira dito. Kung talagang naiirite ka kay Mr. Jordan, walang makakapagligtas sa iyo." Nag-cross arms din si Jessica Chaplin at pinagalitan. "Paano kung hindi ako umalis?" Walang pakialam na tanong ni Manuel Bennett na nakaharap sa dalawa. Malamig na tinitigan ni Malcolm Jordan si Manuel at sinabi sa isang masamang tono, "Anak, hinahanap mo ba talaga ang kamatayan? Sa isang taong walang kwenta gaya mo, madudurog kita sa isang daliri lang." "Talaga?" Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, "Gusto ko talagang makita kung paano mo ako dudurog sa isang daliri lang." "Damn it!" Agad na nagalit si Malcolm Jordan at handa nang kumilos. Lumapit ang isang dalaga. "Mga minamahal na panauhin, magsisimula na ang auction." Mangyaring pumunta sa ikalawang palapag. Nang marinig ang anunsyo, tumayo ang lahat sa rest area at naglakad patungo sa ikalawang palapag. Hinatak ni Malcolm Jordan ang kanyang kwelyo at malamig na sinabi, "Anak, pakakawala na kita sa ngayon, pero maghintay ka lang hanggang matapos ang auction. Magsisisi ka. Anak, nasaktan mo si Mr. Jordan, ang iyong mga araw ay bilang na." Napangisi din si Jessica Chaplin sa isang komento. Pagkatapos, umalis sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin sa lugar at naglakad patungo sa ikalawang palapag. Nang mawala sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin, sinabi ni Julie Stewart, "Malon, wala na silang lahat ngayon, hanggang kailan mo pa ako balak samantalahin?" Binitawan ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, ngumisi, at sinabing, "Ate Betty,
ikaw ang tumawag sa akin na boyfriend mo. Kung ako ang boyfriend mo, paano masasabing nagtetake advantage ang paghawak sa kamay mo? Nag-iinarte lang kami, huwag mong seryosohin. Iritadong sabi ni Julie Stewart at saka tumayo, tara na, magsisimula na ang auction. Hindi nagtagal, sinundan ni Manuel Bennett si Julie Stewart sa ikalawang palapag, nakahanap ng upuan, at naupo. Umakyat sa entablado ang isang maganda at may kakayahan na babaeng auctioneer at nagsabi, "Magandang umaga, mahal na mga bisita at kaibigan. Natutuwa akong makita kayong lahat dito sa auction na ito. Ang mga panuntunan sa pagbid ay kapareho ng dati, ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Naway matagumpay kayong magbid para sa mga item na gusto ninyo ngayon." Nang walang karagdagang ado, ilabas natin ang ating unang item para sa auction. Naglabas ng tray ang isang waitress na nakasuot ng puting cheongsam. Nang iangat ng babaeng auctioneer ang pulang tela, may lumitaw na kasing laki ng palad ng dragon pattern jade sa tray. Ang piraso ng jade ay inukit mula sa Heston Martin Fat Jade, na may pinong texture at malambot, malinaw na kristal na kinang. Ang magkabilang panig ay intricately inukit na may apat na konektado cloud dragons, likid at paikot-ikot, na parang lumalangoy sa mga ulap. Naramdaman ni Manuel Bennett ang malakas na espiritual na enerhiya ng jade at naisip na kung makukuha niya ito at maglalagay ng anting-anting dito, maaari itong magamit para sa proteksyon sa tahanan. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Manuel Bennett kay Julie Stewart, "Sister Betty, tulungan mo akong magbid para sa jade piece na ito." "Sige, walang problema. Mamaya, gawin mo ang bidding at ako ang magbabayad." Sumang-ayon si Julie Stewart sabay tango. Sa sandaling ito, sinabi ng babaeng auctioneer, "Ang dragon pattern jade na ito ay mula sa Western Han Dynasty at napakaganda ng pagkakagawa na may mainit at pinong jade texture, na ginagawa itong isang mahusay na collector's item." Pagkatapos ipakilala ang dragon pattern jade, nagpatuloy ang babaeng auctioneer, "Ang panimulang presyo para sa dragon pattern jade na ito ay 5 milyon, at ang bawat bid ay dapat magtaas ng presyo ng hindi bababa sa 300,000. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses. Nagsimulang magbid ang karamihan. 5,300,000. 5,800,000. 6 na milyon. Pagkatapos ng ilang bid, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang card at sumigaw ng 7 million. Gayunpaman, nang matapos si Manuel Bennett sa kanyang bid, isa pang boses ang biglang umalangaw-ngaw. 7,300,000. Lumingon si Manuel Bennett at nakitang itinaas ni Malcolm Jordan ang kanyang card. Nag-thumbs up si Malcolm Jordan kay Manuel Bennett at nanunuya. Siya ay naghihintay para sa Manuel Bennett upang gawin ang kanyang bid. Pinlano niyang agawin ang bawat bagay na kinaiinteresan ni Manuel Bennett, na nagbibid ng mas mataas para pigilan siyang makakuha ng anuman. Sa kanyang pananaw, si Manuel Bennett, isang doktor lamang, ay tiyak na hindi kasing yaman niya. Sa paggawa nito, nais ni Malcolm Jordan na maghiganti kay Manuel Bennett at ipakita ang kanyang kayamanan sa harap din ni Julie Stewart. Kabanata 53, Pang-aasar sa tanga. 7.6 milyon. Itinaas muli ni Manuel Bennett ang kanyang tanda. 8 milyon. Itinaas din ni Malcolm Jordan ang kanyang tanda. Sa puntong ito, natauhan na ang mga tao sa audience. Mukhang determinado ang batang si Jordan na makipagkumpetensya sa batang ito. Kaya, nagpa siya ang karamihan na huwag sumali at nais na makita kung paano mangyayari ang mga bagay. Sumimangot si Manuel Bennett at muling itinaas ang karatula, 9 million. 10 milyon. Itinaas din ni Malcolm Jordan ang kanyang tanda. 15 milyon. Nang malapit nang itaas ni Manuel Bennett ang kanyang karatula, unang itinaas ni Julie Stewart ang kanyang karatula. Pinagaling ni Manuel Bennett ang kanyang myocarditis, kaya labis siyang nagpapasalamat. Ngayon na sa wakas ay natagpuan ni Manuel Bennett ang isang bagay na nagustuhan niya, tumalon si Malcolm Jordan upang pukawin ang gulo, na ikinairita niya. Nang makitang tinutulungan ni Julie Stewart si Manuel Bennett na magbid, galit na galit si Malcolm Jordan, kabog ng dibdib. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinaas ang karatula, at galit na sumigaw, 20 milyon.
Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Bagamat maganda ang dragon pattern jade, mahigit 20 milyon na ang orihinal na halaga ng jade. Nang si Julie Stewart ay magpapatuloy sa pagbid, hinawakan ni Manuel Bennett ang kanyang karatula at sinabing, "Kalimutan mo na ito, ang jade na ito ay hindi nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera." Sabi ni Julie Stewart, "Pero hindi mo ba gusto?" Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, "I like it, but it's not a necessity. Maghahanap tayo ng iba mamaya. Dapat may iba pang bagay na gusto ko." Sige na. Tumango si Julie Stewart at hindi na nagpatuloy sa pagbid. Sinulyapan ng babaeng auctioneer ang karamihan, at dahil walang ibang nagtaas ng presyo, malakas niyang inihayag, 20 milyon sa unang pagkakataon. 20 milyon sa pangalawang pagkakataon. 20 milyon sa ikatlong pagkakataon. Thunk! Na martilyo pababa. Congratulations kay Mr. Jordan para sa pagkuha ng Western Hand Dragon Pattern Jade sa halagang 20 milyon. Naglakad ang isang waitress papunta sa Malcolm Jordan na may dalang card swiper. Kinuha ni Malcolm Jordan ang isang bank card at ini-swipe ito sa napakachika na paraan. Pagkatapos, ang pangalawang item sa auction ay inilabas. Itinaas ng babaeng auctioneer ang pulang tela, at sa tray, may isang painting scroll. Binuksan ng dalawang auctioneer ang scroll at ipinakita ang painting sa audience. Ito ay isang tinta na pagpipinta, kung saan ang mahinang ulan, kawayan, mga ibon, at mga bato ay perpektong inilalarawan sa pamamagitan lamang ng ilang mga hampas. Sa pamamagitan ng pagpipinta, mararamdaman ng madla ang tahimik at eleganteng artistikong paglilihi. Ipinakilala ng babaeng auctioneer, ito ang Rain Bambo, isang painting ng sikat na pintor ng Ming Dynasty na si Tang Bouho. Ito ay kanyang tunay na gawa. Sa scroll, mayroon ding tula ni Tang Bouho, na umakma sa pagpipinta, ginagawa itong isang kayamanan sa mga sinaunang painting. Nang marinig ang pagpapakilala ng babaeng auctioneer, nabulabog ang eksena. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagustuhan ng mga painting ni Tang Bouho at gustong manalo ito sa auction. Bahagyang ngumiti ang babaeng auctioneer at sinabing, "Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, simulan na natin ang auction." Ang panimulang presyo ay 8 milyon, sa bawat pagtaas ng hindi bababa sa 500,000. Sa sandaling hindi bumaba ang kanyang boses. Nagsimulang magbid ang bawat isa. 8,500,000. 9,050,000. 10 milyon. Pagkatapos ng maraming tao na magbid, itinaas ni Manuel Bennett ang karatula at sumigaw ng malakas, 15 milyon. "Mullen, gusto mo ba ang painting na ito?" Tanong ni Julie Stewart. "Ayos lang." Tumango si Manuel Bennett at nagsabi, "Ito talaga ang tunay na gawan ni Tang Bouho. Kung ito ay mapanalunan para sa koleksyon, ito ay maganda." Sabi ni Julie Stewart, "Magaling, kung gusto mo, ay bid natin ito." 20 milyon. Nang bumagsak ang mga salita ni Manuel, itinaas ni Malcolm Jordan ang kanyang tanda. 25 milyon. Kumunot ang noo ni Manuel at nagtaas din ng sign. 30 milyon. Mayabang ding nagtaas ng sign si Malcolm Jordan. Bastos. Biglang nagalit si Julie. Direkta niyang itinaas ang kanyang karatula at sumigaw, 40 milyon. 50 milyon. Agad namang tumayo si Malcolm Jordan at tinitigan si Julie. Nang ipagpatuloy na ni Julie ang pagbibid, umiling si Manuel at sinabing, "Ate Betty, hindi na kailangang magbid. Ang pagpipinta na ito ay higit sa 30 milyon. Hindi sulit kung magpapatuloy tayo. Pero hindi mo ba gusto ang painting na ito?" Kumunot ang noo ni Julie at nagpatuloy, "At saka, halatang nandito si Malcolm para sa iyo. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahinaan. Huwag kang mag-alala, may pera ang ate mo." Hindi napigilan ni Manuel na mapangiti, "Ate Betty, alam kong may pera ka, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong gumastos ng ganito. Kung gusto ng lalaking ito na maging manhid, hayaan mo siya." Pinaikit ni Julie ang kanyang mga mata at sinabing, "Mullen, hindi ito katulad mo. Sa pagkakaalam ko, hindi ikaw yung tipong lunukan ng pride mo.
Binugbog mo si Megan Jordan sa engagement party kahit alam mo kung sino siya. Ngumisi ng masama si Manuel, sinong nagsabing nilulunok ko ang pride ko. Since Mr. Gusto ni Jordan na maglaro, tapos samahan natin siya ng dahan-dahan. Anong ibig mong sabihin? Mukhang tuliro si Julie, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Manuel. Ngumisi si Manuel, maghintay ka lang. May bidding pa ba? Sa sandaling ito, malakas na tanong ng babaeng auctioneer. Walang iba sa bid ng madla. Kung tutusin, maraming tao sa eksena ang nakaintindi ng mga antigo at kaligrapya at alam na ang pagpipinta ay hindi nagkakahalaga ng 50 milyon. Nang makitang walang ibang nagbibid, nagsimulang martilyo ang auctioneer, 50 milyon sa unang pagkakataon. 50 milyon sa pangalawang pagkakataon. 50 milyon sa ikatlong pagkakataon. Bang! Na martilyo pababa. Congratulations kay Mr. Jordan para sa pagkapanalo ng isa pang kayamanan Rain Bambo. Ang waitress na may dalang POS machine ay muling lumapit kay Malcolm Jordan. Matapos ay swipe ni Malcolm ang kanyang card, sinulyapan niya si Manuel at malakas na sinabi, "I advise some people to just get lost. Kung wala kang pera, huwag pumunta sa auction. Ang high-end na lugar na ito ay hindi para sa sinumang random na pusa o aso na sumali." Natural na alam ng lahat ng naruroon kung sino ang tinutukoy ni Malcolm Jordan. Gayunpaman, wala silang sinabi at nanood na lang ng palabas. Hindi nag-react si Manuel, ayaw niyang pakialaman ang isang walang utak na young master. Di nagtagal, nagpatuloy ang auction. Sa sumunod na panahon, paminsan-minsan ay nagbibid si Manuel. At sa tuwing magbibid si Manuel, tumalon si Malcolm Jordan at magbibid ng mas mataas na presyo para manalo sa auction. Unti-unting napagtanto ni Julie na sinasadya ni Manuel ito. Ang kanyang layunin ay gawin ang Malcolm Jordan na parang isang malaking gumagastos, na nagbabayad ng ilang beses sa aktwal na halaga ng mga item sa auction. Hindi ba ito pinaglalaroan lang ng tanga? Pagkaraan ng hindi kilalang tagal. Ang waitress ay nagdala ng isa pang auction item. Nang iangat ng babaeng auctioneer ang pulang tela, isang pulang kahon na gawa sa kahoy ang inilagay sa tray. Sa sandaling bumukas ang pulang kahon na gawa sa kahoy, hinihingal ang mga manunood. May nakita silang kalahating braso, baluktot, at lantang sanga ng puno ng lila sa loob ng kahon. Sa pananaw ng madla, isa lamang itong sirang sanga ng puno. Maliban sa lilang kulay nito, walang espesyal dito. Ano ito? Kaya mo ba talagang i-auction ang ganitong bagay? Sabi ko, baliw ba sa pera ang Cloud Above Club? Pumulot ng sirang sanga ng puno at sinusubukang ibenta ito para sa pera. Mas mabuting palitan mo ng mabilis ang item. Huwag hayaang sirain ng sirang bagay na ito ang reputasyon ng Cloud Above Club. Ang karamihan ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Gayunman, nang makita ni Manuel ang sirang sanga ng puno, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at natuwa siya. Kabanata 54, Isang sirang sanga ng puno. Marahil ay hindi masabi ng iba kung ano ang bagay na ito, ngunit paanong hindi ito makikilala ni Manuel Bennett. Ang sirang sanga na ito ay walang iba kundi ang huling sangkap na hinahanap niya, ang Purple Dragon Root. Sa makatuwid, dapat niyang makuha ito sa anumang halaga. Hanggat nakuha niya ito, maaari niyang simulan ang pagpino sa Gathering Spirit Feel. Siyempre, kahit excited siya, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Mas mainam kung walang magbibid dito, para makuha niya ang Purple Dragon Root sa pinakamababang presyo. Sa oras na ito, kahit ang babaeng auctioneer ay tila nasa dilema. Pero awkward pa rin niyang ipinaliwanag, mga binibini at mga ginoo, mangyaring maging matyaga at makinig sa akin. Ang item na ito ay hindi isang sangay, ngunit sa halip ay isang purple ginseng na hinukay mula sa paanan ng Heavenly Mountain ng isang magsasaka sa kanlurang rehiyon, medyo katulad ng ordinaryong ginseng. Kahit na ang purple ginseng na ito ay mukhang hindi kapani-paniwala, natukoy ng mga eksperto na ang halaga ng gamot nito ay napakataas, na may hindi bababa sa 50 taon ng kasaysayan. Pakiusap, Purple Ginseng. Hindi ko pa ito narinig dati. Ang isang sirang sanga ay maaari ding trumpeta bilang ginseng,
Ang mga eksperto ngayon ay talagang nakakagawa ng mga kwento. Hindi kumbinsido ang karamihan. Labis din ang problema ng babaeng auctioneer, at gusto lang niyang tapusin ang round na ito ng bidding sa lalong madaling panahon. Kaya, nagpatuloy siya, magsisimula na ngayon ang auction, na may panimulang presyo na 1 milyon, at ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 10,000. Tahimik ang kapaligiran nang matapos ng babaeng auctioneer ang kanyang anunsyo, walang nagbid. Natahimik ito ng matagal. Tumawa ang isang kalbong big boss at sinabing, dahil hindi lahat ay nagbibid, ako muna ang magsisimula. Itinaas niya ang kanyang karatula, sumisigaw, 1,010,000. Itinaas niya ang kanyang presyo hindi dahil nakatutok siya sa di umano'y, sangay, na ito, ngunit para gawin ang cloud above club ng isang pabor at pabor sa kanila. Sa pangunguna ng boss na ito, maraming iba pang boss ang nagsimulang magbid. Nagkaroon sila ng parehong ideya. Pagkatapos ng lahat, ang paggastos ng ilang milyon ay walang halaga sa kanila. 1,100,000. 1,200,000. 1,300,000. Pinapanood ang lahat na nagbibid, nanatiling tahimik si Manuel Bennett. Naghihintay siya, naghihintay na huminto ang mga tao sa pagbid, para makapagbid siya ng makatwirang presyo at makuha ang Purple Dragon Root sa isang iglap. Ilang sandali pa. Tumaas ang presyo sa 2 milyon, at walang nagpatuloy sa pagbid. Sinulyapan ng babaeng auctioneer ang mga taong naruroon at nagtanong, si Boss Winslet ay nagbid ng 2 milyon, mayroon bang mas mataas sa 2 milyon? Walang nagsalita. Ang paggastos ng 1 o 2 milyon para sa kasiyahan ay wala, ngunit kung patuloy silang magbid, ito ay katangahan. Pagkaraan ng ilang sandali pa. Nagmamadaling sinabi ni Manuel Bennett kay Julie Stewart, Sister Betty, magbid ng 3 milyon at kunin ang item na ito. Ha! Natigilan si Julie Stewart, Mullen, sigurado ka bang gusto mong gumastos ng 3 milyon para makuha ang branch na ito? Sinabi ni Manuel Bennett, Sister Betty, hindi ba sinabi mo na tutulungan mo akong makuha ang anumang gusto ko? Itinakda ko ang aking mga tingin sa item na ito, kaya mangyaring tulungan akong makuha ito. Ito. Nag-alinlangan si Julie Stewart, Mullen, hindi naman sa ayaw ng kapatid mo na gumastos ng pera, pero sa tingin ko, masyadong nasasayang ang perang ito sa pagbili ng branch na ito. Kung interesado ka sa ibang mga bagay, gaano man kamahal ang mga ito, tutulungan ka ng iyong kapatid na bumili ng mga ito. Kaya, bakit hindi natin tingnan ang paligid? Umiling si Manuel Bennett, hindi na kailangang tumingin pa, itinakda ko ang aking puso sa bagay na ito. Walang magawang tumanggo si Julie Stewart, sige. Bagamat ang paggastos ng 3 milyon sa isang sangay ay talagang tila hanggal, hanggat nagustuhan ito ni Manuel Bennett, pagkatapos ay hayaan itong maging hanggal. Sa puntong ito, nakita ng babaeng auctioneer na walang ibang nagbibid at nagsimulang martilyo, 2 milyon sa unang pagkakataon. 2 milyon sa pangalawang pagkakataon. 2 milyon. 3 milyon. Huminga ng malalim si Julie Stewart at direktang itinaas ang kanyang sign. Sa isang iglap, sumabog ang eksena. Ano ang nangyayari? Nabaliw na ba si Lady Stewart, gumastos ng 3 milyon sa isang sangay? Hindi, parang tinanong ng bata si Lady Stewart na magbid, sinusubukan ba niyang lokohin muli si Malcolm Jordan? Mister. Hindi tanga si Jordan. Paano siya mahuhulog sa panlilinlang na ito? Nagdadaldala ng mga tao, iniisip na sinusubukang linlangan muli ni Manuel Bennett si Malcolm Jordan. Mahina ring sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Jordan, hindi mo ba laging sinusubukang pagnanakawan ako ng mga bagay na tinitigan ko? Bakit ka tumigil ngayon? Don't tell me nag-check out ka. Si Malcolm Jordan, na nakaupo sa malayong lugar, ay labis na inis. Hindi naman sa ayaw niyang ituloy ang pakikipaglaban kay Manuel Bennett, pero nalaman niyang naubos na ang 200 milyon na dala niya. Serena, magkano na lang pera mo? Tanong ni Malcolm Jordan kay Jessica Chaplin. Mr. Jordan, 50 milyon na lang ang natitira sa akin. Sagot ni Jessica Chaplin. Sinabi ni Malcolm Jordan, pahiramin mo sa akin ang 50 milyon, at babayaran kita mamaya.
Naging balisa si Jessica Chaplin, Mr. Jordan, pwede ko bang ipahiram sa iyo ang pera, ngunit huwag ka nang makipagkompetensya sa taong iyon. Hindi mo pa ba napapansin? Niloloko ka ng lalaking iyon para bumili ng maraming bagay na hindi mo kailangan. At ngayon, gusto kanyang linlangan para bumili ng walang kwentang sirang sanga. Nang marinig ang sinabi ni Jessica Chaplin, kumalma si Malcolm Jordan. Naiintindihan ko, hindi ko bibitawan ang batang iyon ng madali. Matiim na pinandilatan ni Malcolm Jordan si Manuel Bennett, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabing, pumunta ako dito para sa 200 taong gulang na ginseng sa pagkakataong ito. Pero ngayon, wala akong pera, kaya pahiram sa akin ng 50 milyon. Sige. Tumango si Jessica Chaplin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, humiram pa si Malcolm Jordan sa iba pa niyang mga tagasunod, na may kabuuang 100 milyon. Sa oras na ito, muling nagsalita ang boses ni Manuel Bennett, Mr. Jordan, magbibid ka ba o hindi? Kung hindi ka magbid ngayon, magiging akin ang item na ito. Matiim na tinitigan ni Malcolm Jordan si Manuel Bennett at sinabing, anak, sa tingin mo ba tanga ako? Gusto mo ulit akong lokohin? Sirang sanga, makukuha mo kung gusto mo. Simula si Mr. Sabi ni Jordan, pagkatapos ay magalang kung susundin ang iyong pamumuno. Masayang tumawa si Manuel Bennett at saka sinabi sa babaeng auctioneer, Beauty, ngayong walang nagbibid, martilyo mo na lang. Nakita ng babaeng auctioneer na walang ibang nagbibid, kaya nagsimula siyang magmartilyo, 3 milyon sa unang pagkakataon. 3 milyon sa pangalawang pagkakataon. 3 milyon sa ikatlong pagkakataon. Thud. Hammer down. Binabati kita kay Lady Stewart sa pagkuha ng purple ginseng. Dala ng isang waitress ang purple ginseng, at dumating ang isa pang waitress na may dalang POS machine. Si Julie Stewart ay naglabas ng bank card mula sa kanyang bag at direktang nag-swipe. Kinuha ni Manuel Bennett ang purple ginseng, nakataas ang kanyang bibig sa mga sulok, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Sa wakas, lahat ng sangkap para sa pagpino ng Gathering Spirit Pill ay natipon. Ngumisi si Malcolm Jordan, bumili ka ng sirang sanga, at tuwang-tuwa ka dito. Ikaw ay talagang isang bansang bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Eksakto. Sumigaw din si Jessica Chaplin, gumastos ka ng 3 milyon sa isang sangay, may mas bobo pa ba sa iyo? Lahat ng naruroon ay umiling, iniisip na si Manuel Bennett ay walang pag-asa na hanggal. Kabanata 55, walang katumbas na kayamanan. Anuman ang sinabi ni na Malcolm Jordan at Jessica Chaplin, nanatiling hindi apektado si Manuel Bennett, kalmado ang kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw na hindi nilayo ni Jessica Chaplin na hayaan si Manuel Bennett na mag-slide ng ganoon kadali. Ipinagpatuloy niya, higit sa lahat, hinahayaan mo ang isang babae na magbayad ng napakakaunting 3 milyon para sa iyo, hindi ka talaga maaaring maging isang freeloader. Malamig na sagot ni Julie Stewart, boyfriend ko siya. Gusto kong gumastos sa kanya, ano bang problema mo dyan? Itinaas ni Jessica Chaplin ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at sinabing, kung handa kang gumastos ng pera para sa magandang batang ito, hindi ko iyon negosyo. Ngunit makikita ng sinumang may mata na niloloko ka ng magandang batang ito. Para kang tanga, actually willing to spend 3 million to bid on a lantang branch for him. Mukha kayong mga tanga. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang lahat sa madla ay tumawa. Sa partikular, napakalakas ng tawa ni Malcolm Jordan. Siya ay pinamunuan ng ilong ni Manuel Bennett ngayon, at niloko ng husto. Ngayon ay sa wakas ay nagkaroon na siya ng kanyang sandali ng paghihiganti. Nang marinig ang tawanan ng karamihan, napakuyom ang mga kamao ni Julie Stewart sa galit, ngunit siya ay lubos na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, gumastos siya ng 3 milyon upang magbid sa isang lantang sangay para kay Manuel Bennett, iyon ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Sa sandaling ito, naging malamig ang mukha ni Manuel Bennett. Kung gusto siyang kutsain ng mga idiot na ito, edi sana. Pero kung hahatakin din nila si Julie Stewart sa kanilang pangungutya, hindi niya ito matitiis. Dahil doon, tumayo si Manuel Bennett, kinuha ang purple ginseng,
at nagsalita ng malakas, sa tingin mo ba ay bulok na sangalang ito? Kung hindi ano? Akala mo talaga ito ay isang kayamanan? Ngumisi si Malcolm Jordan. Eksakto. Kung ito ay talagang mahalagang bagay, paano ito nahulog sa iyong mga kamay? Tumunog din si Jessica Chaplin. Ngumisi si Manuel Bennett, dahil iyon ang kaso, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang totoong mukha ng walang kwentang sangay, na ito. Sinabi niya iyon habang mahigpit niyang naiyuyugyug ang gamit sa kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, nalaglag ang tuyong panlabas, isang nakasisilaw na lilang liwanag ang bumungad, na naging dahilan upang hindi makayanan ng mga mata ng lahat ang nakikita. Ang tunay na mukha ng sirang sanga ay ipinakita sa lahat. Ang buong katawan nito ay nagmula sa isang lilang liwanag, transparent at malinaw, puno ng espiritual na enerhiya at sigla, tulad ng isang maliit na lilang dragon na nakapulupot sa kamay ni Manuel Bennett. Bukod dito, ang makapal na halimuyak ng mga halamang gamot ay agad na napuno ng oksyon, na nagpaparamdam sa lahat ng naruroon na refresh at malinis ang ulo. My goodness, ano ito? Bakit parang comfortable na ako pagkatapos ng isang halik lang? Sino ang mag-aakala na ang tunay na kalikasan ng patay na sanga na ito ay magiging pambihira? Treasure, ito ay isang tunay na kayamanan. Naghiyawan ang mga tao sa audience, ang mga mata nila ay nakatutok sa kanang kamay ni Manuel Bennett. Paano naging ganito? Ang sirang sanga na ito ay naging isang dekalidad na material na panggamot. Hindi napigilan ni Jessica Chaplin na gumawa ng nagulat na tunog. Naging madilim din ang mukha ni Malcolm Jordan, isa siyang martial artist, at natural na nararamdaman ang matinding espiritual na enerhiyang nakapaloob sa medicinal material na ito. Ito ay talagang isang mahusay na panggamot na material para sa paglilinang, at ang nakapagpapagaling na halaga nito ay hindi mabilang na mas mataas kaysa sa ginseng ng 200 taon na gusto niyang ibid ngayon. Natigilan din si Julie Stewart na nakaupo sa tabi ni Manuel Bennett. Hindi niya inasahan na ang sirang sanga ay magiging isang kayamanan. Manuel, ano ba talaga ito? Napakahalaga ba nito? Nagmamadaling tanong ni Julie Stewart. Ang mga mata ng lahat ay kay Manuel Bennett. Ngumiti si Manuel Bennett, ang tunay na pangalan ng material na panggamot na ito ay Purple Dragon Root, isang top-tier na material na panggamot. Sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng Purple Dragon Root, lamang, maaari mong palakasin ang iyong katawan, patatagin ang iyong pundasyon, at pahabain ang iyong buhay ng 10 taon. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, nagkagulo ang buong audience. Mabuhay ng dagdag na 10 taon. Ang isang halamang gamot na maaaring pahabain ang buhay ng isang tao ng 10 taon ay isang ganap na kayamanan. Bata, maaari mo bang ibenta sa akin ang halamang gamot na ito? Handa akong magbayad ng 30 milyon. Isang nasa katanghaliang gulang na negosyante ang nananabik na tumingin kay Manuel Bennett. Binata, nag-aalok ako ng 50 milyon, ibenta sa akin ang halamang gamot na ito. Isang negosyante na may gupit sa estilo ng isang slick-back undercut. Excited na sabi. Nag-aalok ako ng 100 milyon. 200 milyon. 300 milyon. Biglang yumangay ang eksena. Ang presyo ng Purple Dragon Root ay mabilis na tumaas, umabot sa isang nakakagulat na 10 bilyon, at hindi pa rin ito nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Para sa mga mayayamang individual na ito, walang mas baliw kaysa sa pagpapalawig ng buhay. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang kinikita nila, kailangan pa rin nila ang buhay para gastusin ito. Sa bawat tumataas na halaga ng Purple Dragon Root, si Julie Stewart ay natulala sa kaibuturan. Hindi nakakagulat na iginiit ni Manuel na siya ay magbid at manalo sa halamang ito. Napakahalaga nito. Ang isang bagay na binili nila sa halagang 3 milyon ay tumaas ng ilang dosenang beses ang halaga ngayon. Malcolm Jordan at Jessica Chaplin, natigilan din. Kahit na naisip nila na ang damong ito ay mahalaga, hindi nila naisip na ito ay napakahalaga. Damn it! Si Malcolm Jordan ay umungal kay Jessica Chaplin, kung hindi mo ako pinigilan, ang damong ito ay maaaring akin. Tumugon si Jessica Chaplin na may naaagrabyado na ekspresyon, Mr. Jordan, hindi mo rin ba naisip na patay na sanga lang iyon? Ako.
Biglang natahimik si Malcolm Jordan. Ang mga mata ni Jessica Chaplin ay kumislap ng walang awa na kislap habang bumubulong, Mr. Jordan, hayaan siyang i-enjoy ang kanyang sandali. Aagawin natin ito sa kanya pagkatapos ng auction. Sige. Gawin natin yan. Tumango si Malcolm Jordan. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na bid ay umabot na sa 5 bilyon. Ngunit nanatiling hindi natinag si Manuel. Bahagyang ngumiti siya, lahat, ang Purple Dragon Root ay napakahalaga sa akin, kaya, pasensya na, ngunit hindi ko ito ibebenta. Dahil doon, ibinalik ni Manuel ang Purple Dragon Root sa kahon, isinara ang takip, at umupo muli. Agad na natahimik ang mga tao. Hindi nila gusto, ngunit hindi ito nararapat para sa kanila na magsabi pa. Pagkatapos ng lahat, mali nilang hinuhusgahan ang halaga nito. Tuwang-tuwang tanong ni Julie Stewart, Mullen, napansin mo ba sa simula na ang halaga ng halamang ito ay hindi pangkaraniwang? Oo naman. Tumango si Manuel at ngumiti, kaya nga iginiit ko na kailangan mong manalo sa auction para dito. Tumingin sa kanya si Julie Stewart nang may paghanga at sinabing, walang ibang makakamit ng ganoon kamahal na kayamanan sa halagang 3 milyon lamang, maliban sa iyo. Ang kanyang pag-uusisa tungkol kay Manuel ay lalong lumalaki sa bawat minuto. Sino sa lupa ang lalaking ito? Hindi lamang siya lubos na sanay sa medisina at labanan, ngunit mayroon din siyang matalas na mata para sa hindi pangkaraniwang bagay. Ang mas ikinagulat niya ay si Manuel ay tila hindi kapani-paniwalang kalmado habang hawak ang gayong kayamanan, isang katahimikan na tila hindi nagpapanggap. Kung ordinaryong tao lang, malamang mababaliw na sila sa excitement ngayon. Paanong ang isang binata mula sa kabundukan ay magiging isang anomalya? Ate Betty, bakit mo ako tinititigan ng ganyan palagi? Alam kong gwapo ako, pero kailangan pa ba akong bantayan ng mabuti? Pabirong tanong ni Manuel. Julie Stewart seductively rolled her eyes at Manuel and said, wala akong kinalaman sa kagwapuhan mo sa pagtingin ko sa iyo. Curious lang ako. Sino ka ba talaga? Sinalubong ni Manuel ang tingin ni Julie Stewart at sinabing, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, hindi ka dapat ma-curious sa akin. Hindi mo ba alam, ang pag-usisa ay madalas na simula ng pagmamahal. Kabanata 56 na pag-iral na hindi mapagalit. Ikaw. Ako. Biglang namula ang mukha ni Julie Stewart, fine, Mullen, naglakas loob kang asarin ang tiyahin mo, hindi ka ba natatakot na mabali ang binti mo? Walang magawang sinabi ni Manuel Bennett, paano ito naging tiya ulit, di ba ate? Hindi kita kakausapin. Ngumuso si Julie Stewart at tumalikod. Sumunod, nagpatuloy ang auction. Isa-isang inilabas at kinuha ang mga bagay sa auction. Hindi interesado si Manuel Bennett sa mga sumunod na item. Tanging ang 200 taong gulang na ginseng na lumabas sa dulo ay nakakuha ng kanyang pansin ng kaunti. Gayunpaman, ang 200 taong gulang na ginseng ay luma na, ngunit dahil sa hindi magandang pangangalaga, ang epekto nito sa panggagamot ay lubhang nabawasan. Ang susi ay ang presyo ng 200 taong gulang na ginseng na ito ay patuloy na tumataas, at kalaunan ay kinuha ito ng Malcolm Jordan para sa 100 milyon. Matapos ay swipe ni Malcolm Jordan ang card, mapanuksong sinabi niya kay Manuel Bennett, bata, itong 200 anyos na ginseng na mayroon ako ay maaaring hindi kasing ganda ng Purple Dragon Root mo, ngunit hindi rin masama ang epekto nito sa gamot, naiinggit ka ba? Natatawang sabi ni Manuel Bennett, oo, inggit talaga ako sa iyo, nakakapaggastos ng napakaraming pera nang walang ingat. Ang 200 taong gulang na ginseng na ito sa iyong kamay, dahil ang panggamot na epekto ay may diskwento, ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 20 hanggang 30 milyon, ngunit talagang gumastos ka ng 100 milyon upang makuha ito, hinahangaan kita. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay biglang nagulat at pinagpawisan ng malamig. Natutuwa akong huminto ako sa pagbid sa tamang oras, kung hindi, naging tanga ako. I was just about to bid 150 million. Sa kabutihang palad, hindi ko ginawa. Nagsalita ang lahat, pakiramdam na maswerte silang hindi natuloy sa pagbid.
Natural na naniniwala sila sa mga salita ni Manuel Bennett. Kung ang batang ito ay maaaring gumastos ng 3 milyon sa isang top-grade medicinal material, nangangahulugan ito na napakaganda ng kanyang paningin. Dahil sa sinabi niya, hindi dapat magkamali. Sa sandaling ito, galit na galit si Malcolm Jordan na malapit nang sumabog ang kanyang baga, at lalabas na ang apoy mula sa kanyang mga mata. Siya ay naging tanga sa buong auction, na nagmumukhang tanga. Si Mr. Jordan, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Sinadya ka lang niyang galitin. Tinitigan ng masama ni Jessica Chaplin si Manuel Bennett. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett, yes, I'm indeed provoking him. Kung kaya ninyong aliwin ang inyong sarili sa ganitong paraan, ayos lang. Ikaw. Nagalit din si Jessica Chaplin kaya namula ang mukha niya, gusto niyang mapunit si Manuel Bennett. Huminga ng malalim si Malcolm Jordan at sinabing, anak, maghintay ka lang. Pagkasabi nito, umalis siya sa auction kasama si Jessica Chaplin at ang iba pa. Kumunot ang noo ni Julie Stewart, si Malcolm Jordan at ang iba ay siguradong hihintayin ka sa pasukan, hindi ka nila papakawalan ng madali, I better call someone over. Hindi na kailangan. Umiling si Manuel Bennett, dahil gusto nilang maglaro, makipaglaro na lang tayo. Dahil dito, umalis si Manuel Bennett sa auction. Nag-isip sandali si Julie Stewart, nagpa siya na huwag tumawag sa isang tao sa ngayon, at makikita niya kung ano ang nangyari mamaya. Siya ang third madam ng Stewart family, at kahit mayabang si Malcolm Jordan at ang iba pa, hindi sila dapat manggahas na talagang magsimula ng away. Sa isiping iyon, sinundan niya si Manuel Bennett. Gayunpaman, bago umalis sa clubhouse, kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message kay David Herdman, na humihiling sa kanya na lumapit. Si David Herdman ang pinuno ng River City Martial Alliance, na responsable sa pamamahala sa lahat ng pangunahing martial arts hall. Si Malcolm Jordan at ang iba ay mula rin sa mga martial arts hall, kaya natural na nasa ilalim sila ng pamamahala ni David Herdman. Paglabas pa lang nina Manuel Bennett at Julie Stewart sa clubhouse, naglakad sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin kasama ang kanilang grupo, na direktang hamarang sa kanilang daraanan. Ano ang gusto mong gawin? Walang pakialam na tanong ni Manuel Bennett. Ano ang gusto kong gawin? Nagsindi ng sigarilyo si Malcolm Jordan, huminga ng malalim, bumuga ng usok kay Manuel Bennett, at sinabing, anak, ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Bilasan mo at iabot mo ang purple dragon root sa iyong kamay, pagkatapos ay lumuhad ka sa lupa at humingi ng tawad sa akin, at mangakong layuan mo ang kagandahang ito sa hinaharap, pagkatapos ay maaari kong isipin na palayain ka. Nag-cross arms si Jessica Chaplin, mayabang na sinabi, anak, narinig mo ba iyon? Bilasan mo at gawin ang gaya ni Mr. Sabi ni Jordan, mas alam mo ang lugar mo. Hindi kami ang kaya mong guluhin. Sa sandaling ito, nakita ng mga taong lumabas sa clubhouse ang kaguluhan at nagkukumpulan. Tapos na ang batang ito. Ginulo niya si Mr. Ang buong auction ni Jordan, at si Mr. Siguradong hindi siya papakawalan ni Jordan ng madali. Ngunit, kasama si Lady Stewart dito, hindi sila dapat manggahas na kumilos, tama. Kung financial power ang pag-uusapan, natural na hindi maihahambing ang loyal martial arts gym at true martial arts gym, pero pagdating sa lakas, hindi talaga makakalaban ang Stewart family. Nagbulungan ang lahat, pakiramdam na tapos na si Manuel Bennett. Nakita ni Jessica Chaplin na hindi nagsasalita si Manuel Bennett at nginisyon, bata, takot ka bang tanga? Kung ayaw mong makaranas ng masakit na parusa, gawin mo ang sinabi namin. Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, ipinapayo ko sa iyo na huwag akong guluhin, o hindi ka magkakaroon ng magandang kalalabasan. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin. Tumingin si Malcolm Jordan kay Manuel Bennett na parabang nakatingin siya sa isang tanga, na nagsasabing, bata, hayaan mo akong sabihin sa iyo, walang sinuman sa buong River City na hindi ko pinangarap na guluhin. Talaga. Kinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, ganyan ka ba kagaling? Siyempre ang kuya ko ay kahanga-hanga.
Si Jessica Chaplin ay humahangang tumingin kay Malcolm Jordan, at sinabing, ang kuya ko ay ang batang hallmaster ng isa sa tatlong nangungunang martial arts hall ng River City, Loyal Martial Arts Gym, at siya ang heavenly genius ng River City Martial Arts World's younger generation. Walang makakapagkumpara. Sige, hindi mo kailangang mag-aksaya ng mga salita sa batang ito. Ito ay walang kabuluhan. Ikinaway ni Malcolm Jordan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin kay Manuel Bennett at sinabing, anak, limitado ang pasensya ko, gawin mo ang sinabi ko ng mabilis. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, paano kung ayaw ko? Sigurado ka. Tinitigan ni Malcolm Jordan si Manuel Bennett ng mabangis na tingin. Sobrang sigurado ako. Tumango si Manuel Bennett. Magaling, napakahusay, napakahusay. Galit na tumawa si Malcolm Jordan at saka iwinagayway ang kanyang kamay, mga kapatid, baliin ninyo ang kanyang dalawang binti. Sa utos, ilang alagad mula sa martial arts hall sa likuran niya ang naghanda para kumilos. Maghintay ka. Lumapit si Julie Stewart at same time na sinabi, miyembro ako ng Stewart family. Kung maglakas loob kang saktan siya, magiging kalaban mo kami. Mapanuksong sinabi ni Malcolm Jordan, Beauty, alam kong galing ka sa Stewart family, pero ang pamilya mo ba ay nangangahas na maging kaaway sa aming Loyal Martial Arts Gym? Not to mention Loyal Martial Arts Gym, ang pamilya mo ba ay nangangahas na maging kaaway sa ating True Martial Arts Gym? Mayabang ding nag-echo si Jessica Chaplin. Kayo. Nag-alinlangan si Julie Stewart, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Bagamat mayaman at makapangyarihan ang pamilya Stewart, hindi sila naglakas loob na makialam sa mga nangungunang martial arts hall, lalo pa ang dalawa sa kanila. Ate Betty, huwag kang mag-alala sa sitwasyong ito, ipaubaya mo sa akin. Malumanay na sabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay tumayo sa harap ni Julie Stewart at sinabi kay Malcolm Jordan at sa iba pa, you guys want to make a move, right? Bilasan mo. Kabanata 057, Paghahanap ng tulong ni Ama. Atake. Naubos na ang pasensya ni Malcolm Jordan, at sabay wave ng kamay, nag-utos siya. Agad na sinugod si Manuel Bennett 10 alagad ng martial arts hall. Tapos na siya tapos na talaga ang batang ito. Daring to fight against a martial artist, hindi ba't humihingi lang ng kamatayan? Ang mga taong naruroon ay hindi na makayanang manood pa, sa pag-aakalang tiyak na bugbugin si Manuel Bennett hanggang sa maiiyak ang kanyang ama at ina. Ngunit tulad ng 10 martial arts hall disciples na ito, sa isang iglap. Si Manuel Bennett ay humakbang pasulong, nag-transform sa isang kidlat, at sumugod sa 10 taong ito. Wala pang 3 segundo. Bang, bang, bang. Ang 10 disipulo ay lahat ay natamba na lumipad palabas, nahulog ng husto ng higit sa 10 metro ang layo, ganap na nawala ng kakayahang lumaban, at walang tigil na humahagulgol sa lupa. Sa isang iglap, ang tanging nakatayo pa lang ay sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay natulala, parang tinamaan ng kidlat. Ano ba, napakabangis ng batang ito, nakalabas siya ng 10 martial artist sa loob ng wala pang 3 segundo. Ang ilan ay hindi napigil ang mapabulalas. Nag-react din ang iba. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay naglakas loob na pukawin ang young master na si Jordan, mayroon siyang isang card sa kanyang manggas. Hoy, martial arts practitioner pala. Paglalaruan ka ni Miss. Malamig na tumikim si Jessica Chaplin, at pagkatapos noon, mabilis siyang sumugod kay Manuel Bennett. Habang papalapit, direktang tinutukan ni Jessica ng hampas ng palad ang dibdib ni Manuel Bennett. Ang palad na ito ay mukhang banayad, ngunit naglalaman ito ng isang mabangis na puwersa sa loob nito, na naging sanhi ng pagkaluskos ng hangin, na parang gusto nitong basagin ang lahat. Ito kaya ang signature move ng True Martial Arts Gym, ang 8 trigrams palm. Sa katunayan, karapat-dapat na maging batang may bahay ng True Martial Arts Gym, ang 8 trigrams palm na ito ay dapat na nasanay ng perpekto. Ang mga bulalas ng paghanga ay nagmula sa lahat ng panig. Nang marinig ang pagtataka ng lahat, si Jessica Chaplin ay naging mas mahiyain.
Bagamat nakakuha lang siya ng acquired late-stage cultivation, kahit isang grupo ng 12-12 ng mga lalaking nasa hustong gulang ay hindi makakapantay sa kanya. Kaya naman, kumpiyansa siyang mababasag niya ang ilang tadyang ni Manuel gamit ang isang palad at iluwa siya ng dugo. Ngunit nang hamampas ang palad ni Jessica Chaplin, tumayo si Manuel Bennett, hindi gumagalaw kahit isang pulgada, na para bang natakot siyang tanga. Sa isang iglap, thud, ang palad ni Jessica Chaplin ay tumama ng husto sa dibdib ni Manuel Bennett, na gumawa ng mapurol na tunog. Inakala ng lahat na si Manuel Bennett ay itatapon at magsisimulang magsuka ng dugo. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nakatayo pa rin doon si Manuel Bennett na parang ayos lang, kahit na may mapanuksong ngiti sa labi. Paano ito posible? Lumiit ang mga pupils ni Jessica Chaplin, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na ang kanyang palad ay sapat na upang basagin ang isang puno ng kahoy na kasing kapal ng baywang ng isang may sapat na gulang, at kahit na masira ang isang batong tableta na 10 sentimetro ang kapal. Pero ngayon, hindi man lang makagalaw ang palad niya sa batang ito. Kumunot din ang noo ni Malcolm Jordan, naramdamang may mali. Tulala rin ang ibang naroroon. Kung hindi lang nila alam, akalain nilang nag-aartista si Jessica Chaplin. Naglakas loob ka namang bully ng mga tao gamit ang iyong 8 trigrams palm kapag hindi mo pa ito nakakabisado, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Umiling si Manuel Bennett na may ngiti at nagpatuloy, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na 8 trigrams palm. Bago nahulog ang mga salita, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at direktang hinampas ng palad ang mukha ni Jessica Chaplin. Sa isang sampal lang, umuungol ang malakas na hangin, at may sumasabog na tunog. Biglang nagulat si Jessica Chaplin, gusto niyang itaas ang kanyang kamay para mag-counterattack, ngunit napakabagal niya. Ang susunod na segundo, sampal. Malakas na sinampal ng palad ni Manuel Bennett ang mukha ni Jessica Chaplin, na gumawa ng malutong na tunog. Napasigaw si Jessica Chaplin sa sakit nang siya ay direktang sinampal at pinalipad, lumapag ng mahigit 10 metro ang layo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay agad na namamaga, na nagpapakita ng imprint ng 5 daliri, at ang dugo ay umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Sinubukan ni Manuel Bennett na magpigil hanggat maaari bilang paggalang kay David Herdman. Kung hindi, ang sampal na ito ay maaaring makabasag ng ulo ni Jessica. Ang lakas ng loob mong saktan si Serena, naghahanap ka ng kamatayan. Galit na umungol si Malcolm Jordan at direktang sinumpa si Manuel Bennett. Habang papalapit kay Manuel Bennett, diretsyong binato ni Malcolm ang dibdib ni Manuel. Ang suntok na ito ay lubhang mabangis at malakas, tulad ng isang cannonball na tumatama sa target nito. Karamihan sa mga nanunood na naruroon ay masasabi, kahit na hindi nakakaunawa sa martial arts, kung gaano kakilabot ang suntok ni Malcolm Jordan. Mas nakakakilabot pa sa sampal ni Jessica Chaplin kanina. Bilang resulta, ang acquired late-stage cultivation ng Malcolm Jordan ay nasa mahusay na antas ng pagiging perpekto. Isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa pre-celestial realm, mas malakas siya kaysa kay Jessica Chaplin. Back-through fist. Mukhang ito, ngunit sa kasamaang palad, ito ay masyadong mabagal at masyadong mahina sa kapangyarihan. Masyadong mahina. Casual na tumugon si Manuel Bennett, saka siya mismo ang sumuntok, na sinalubong ang suntok ni Malcolm. Maaari mo ring gamitin ang back-through fist. Gulat na bulalas ni Malcolm Jordan, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Ngayon lang, ginamit ni Jessica Chaplin ang 8 trigrams palm, at ginamit din ng batang ito ang 8 trigrams palm. Ngayon, siya mismo ang nagpakita ng back-through fist, at ang bata ay nagpakita rin ng back-through fist. Ang pangunahing punto ay kung ito man ay ang 8 trigrams palm o ang back-through fist, kapag ginawa ng batang ito, tila mas mabilis at mas malakas ang mga ito. Sa isang iglap, boom! Sa pagbabanggaan ng kanilang mga kamao, umalangaw-ngaw ang isang pigil na pagsabog. Malungkot na sigaw ni Malcolm Jordan, nakaramdam ng matinding sakit mula sa kanyang kamao na naglakbay sa kanyang buong braso. Ang kanyang buong braso ay mabangis na nabali ni Manuel Bennett.
Magwala. Malamig na sigaw ni Manuel Bennett, sinipas si Malcolm Jordan at pinalipad siya. Lumipad si Malcolm Jordan ng mahigit 10 metro ang layo, ilang beses na gamulong sa lupa bago huminto. Saglit na tumahimik ang eksena. Maya-maya pa ay naging maingay na naman ang mga tao. Masyadong mabangis ang batang ito. Madali niyang natalo pareho si Mr. Jordan at Miss Chaplin. Pwede bang maging martial artist din ang batang ito? Bulalas ng mga nanunood, puno ng takot ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Manuel Bennett. Nakahinga ng maluwag si Julie Stewart. Parang walang kapantay ang mga ordinaryong tao sa batang ito. Sinulyapan ni Manuel Bennett sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin, walang pakialam ang ekspresyon nito. Tinanong niya, gusto mo bang magpatuloy? Napahawak si Malcolm Jordan sa dibdib at tumayo. Ungol niya, anak, teka lang. Tinatawagan ko ang tatay ko ngayon. Tatawagan ko rin ang tatay ko, at bugbugin ka niya hanggang sa mapupulot mo ang mga ngipin mo sa sahig. Tinakpan ni Jessica Chaplin ang mukha at tumayo din. Kaya hindi ka maaaring umasa sa iyong sariling lakas at nais mong tawagan ang iyong ama para sa tulong. Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, sige, tumawag ka. Maghihintay ako. Hindi nagtagal, parehong tumawag sa telepono sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin. Pagkatapos tawagan, iniligpit ni Malcolm Jordan ang kanyang mobile phone at tumingin ng masama. Sinabing, anak, ang yabang mo ngayon, pero tingnan natin kung paano mo mapapanatili ang yabang na iyon pagdating ng tatay ko. Bata, inatake mo kaming dalawa ni Mr. Jordan. Para kang patay. Mabangis na sabi ni Jessica Chaplin. Binata, mas mabuting tumakbo ka. Inatake mo ang mga anak ni Master Jordan at Master Chaplin. Hindi ka nila bibitawan. Oo, binata. Nabalitaan ko na sina Master Jordan at Master Chaplin ay pre-celestial martial artists. Ang kanilang mga lakas ay walang cap-ares at hindi kapareho ng mga ordinaryong tao. Hinimok ng mga tao sa pinangyarihan si Manuel Bennett na tumakas sa lalong madaling panahon. Nagsalita din si Julie Stewart, Mullen, umalis na tayo dali. Hayaan ang aking ama na makipag-usap kay Master Jordan at Master Chaplin. Para sa kapakanan ng aking ama, maaaring iligtas ka ni Master Jordan at Master Chaplin. Kabanata 058, Giving You Face. Takasan. Ngumisi si Malcolm Jordan, tingnan natin kung saan ka matatakbuhan. Kahit na tumakas ka sa River City, hahanapin ka pa rin namin. Itinaas din ni Jessica Chaplin ang kanyang ulo at sinabing, ang aming dalawang martial arts hall ay sumali na sa East Nation Martial Arts Alliance. Ang Martial Arts Alliance ay kumalat sa buong East Nation, bata, hindi ka makakatakas. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, sinong nagsabing tatakas ako? Dahil lang sa inyo. Hindi ito katumbas ng halaga. Tinuro ni Jessica Chaplin si Manuel at sinabing, anak, maging matigas ang ulo mo sa lahat ng gusto mo, tingnan natin kung paano ka humingi ng awa mamaya. Unti-unting lumipas ang oras, mahigit 20 minuto lang. Tanging nakita ko, dumating ang isang hanay ng itim na Mercedes at isang hilera ng itim na Audis, mabilis na huminto sa bakana ng clubhouse. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas ang isang grupo ng mga tao, mabilis na naglakad patungo sa gilid na ito. Nangunguna sa grupo ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting practice suit, mga 1.8 metro ang taas, maganda ang pagkakagawa, at kahanga-hanga. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na practice suit, humigit kumulang 1.75 metro ang taas, may 3 hanggang 7 split hairstyle, payat, at matalas ang mata. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na ito ay ang mga hall masters ng 3 nangungunang martial arts hall sa River City, Loyal Martial Arts Gym at True Martial Arts Gym, Ralph Jordan at Jerry Chaplin. Narito na sina Master Jordan at Master Chaplin. Maging sina Master Jordan at Master Chaplin ay naalarma, talagang sumabog ang bagay na ito. Kumusta, Master Jordan? Hello, Master Chaplin. Nagulat ang karamihang naruroon, at lahat sila ay lumapit sa kanila upang magiliw silang batiin. Tay, sa wakas nandito ka na.
Kung hindi ka dumating ngayon, ang anak mo ay bugbugin hanggang mamatay. Lumapit si Jessica Chaplin na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Tatay. Umakyat din si Malcolm Jordan, tinakpan ang putol niyang braso. Nang makita ang namamagang mukha ni Jessica Chaplin, galit na umungol si Jerry Chaplin, "Who dares to hit my daughter? Lumabas ka dito." Galit din si Ralph Jordan, sumisigaw, "Sino ang nang-ahas na hawakan ang anak ko sa River City? Sinusubukan ba nilang baliktarin ang mundo?" Ang dumadagandong na dagandong ng dalawang lalaki ay kumalat sa pandinig ng lahat, na nagparamdam sa kanila na parang nag-iingay ang kanilang eardrums. May mga taong natakot pa kaya nanginginig at halos hindi makatayo. Ito ba ang pressure ng pre-celestial martial artist? Nakakakilabot. May nanginginig na sabi, "Sinaktan ko ang anak mo. At ako ang humipo sa anak mo." Malakas na sigaw ni Manuel Bennett at humakbang pasulong. Nang makita si Manuel na papalapit, hindi napigilan ng mga tao na mapasinghap sa gulat. Diyos ko, ang batang ito ay may lakas ng loob na tumayo ng direkta. Hindi ba't humihingi lang ng kamatayan? May bumantong hininga at sinabing, "Hindi ba?" Si Master Jordan at Master Chaplin ay palaging napaka-protective sa kanilang mga anak, at ngayong binugbog na ang kanilang mga anak, tiyak na hindi na nila papakawalan ng batang ito ng madali. Sabi ng isa pang tao. Sa isang iglap. Sina Ralph Jordan at Jerry Chaplin ay nakatutok kay Manuel, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag, kasing talas ng kutsilyo. Ang mga taong naruroon ay hindi nang ahas na huminga, natatakot sa anumang pagkakasangkot. Malamig na sinabi ni Jerry Chaplin, "Anak, naglakas loob ka talagang saktan ang anak ko, hindi ka ba marunong sumulat ng salitang kamatayan?" Mataimtim ding sinabi ni Ralph Jordan, "Anak, kung mabaling mo ang iyong braso at binti ng mag-isa, at pagkatapos ay lumuhad para humingi ng tawad sa aking anak, baka maligtas ako sa iyong buhay." Hehe. Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "Master Jordan, Master Chaplin, hindi mo ba itatanong kung bakit ko sinaktan ang iyong mga anak?" Sumigaw si Ralph Jordan, "Kahit anong dahilan, dahil naglakas loob kang saktan ang anak ko, dapat mong bayaran ang halaga." Sumigaw din si Jerry Chaplin, "Anak, ayokong mag-aksaya ng mga salita sa iyo, mabilis na baliin ang iyong braso at binti, lumuhad at humingi ng tawad." Si Master Jordan, Master Chaplin, si Manuel Bennett ay manugang ng aming Stewart family. Please spare him for the sake of our Stewart family, at talagang hihingi kami ng tawad. Nakita ni Julie Stewart na lumala ang sitwasyon, kaya humakbang siya para magsalita. Pamilya ng Stewart. Napangisi si Ralph Jordan, "Walang halaga ang mukha ng iyong Stewart family." Tumayo din si Jerry Chaplin habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na mayabang na nagsabing, "Hindi sapat ang paghingi lamang ng tawad, dapat pagbayaran ng batang ito ang halaga. Hindi mo ako binibigyan ng mukha, di ba?" Inis na napasigaw si Manuel Bennett. Gumalaw ang kanyang katawan sa isang iglap, nag-iiwan ng after-image habang sumusugod siya kay Ralph Jordan at Jerry Chaplin. Noong una ay gusto niyang mangatwiran ang dalawang ito, ngunit dahil hindi sila makikinig, maaari rin niyang gamitin ang kanyang mga kamao para magsalita. "Naglakas loob na gumawa ng inisyatiba upang salakayin kami, naghahanap ka ng kamatayan." Malamig na sigaw ni Jerry Chaplin, na humarap sa laban. Sa malapit na sandali, si Jerry Chaplin ay nagdala ng bugzo ng hangin kasama niya, direktang humahampas kay Manuel Bennett. Ang lahat sa eksena ay nakakita pa nga ng mga alon ng hangin na lumiligid sa langit, na lubos na nakakasindak sa kanila. "Ikaw ang naghahanap ng kamatayan." Malamig ding sigaw ni Manuel Bennett, sabay indayog ng palad para salubungin ang pag-atake. Sa isang iglap. Bang! Habang nagsasalpukan ang dalawang palad, umalangaw-ngaw ang isang menhing kulog na pagsabog. Lumitaw ang mga bitek sa sementong lupa sa ilalim ng mga paa ng dalawang lalaki. Noong una ay inakala ni Jerry Chaplin na ang hampas ng palad na ito ay sapat na upang pilayin ang isa sa mga braso ni Manuel. Ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang matinding sakit na kumakalat mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang braso. Si Jerry Chaplin ay sumigaw sa sakit, at pinalipad pabalik.
Halos hindi nagawang patatagin ni Jerry ang kanyang katawan matapos lumipad ng 7 o 8 metro ang layo. Bagamat matatag ang kanyang katawan, nakaramdam ng sakit at pamamanhid ang kanyang braso. Ang kanyang panloob na chi at dugo ay kumukulo, sa kalaunan ay nagdulot sa kanya ng pagluwa ng isang subo ng dugo. Kuya Chaplin. Namutla sa gulat ang mukha ni Ralph Jordan, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Sa isip, siya at si Jerry Chaplin ay mga late pre-celestial martial artist, na may kaunting pagkakaiba sa lakas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang ito sa harapan nila ay talagang nakapagluwa ng dugo si Jerry sa isang hampas lang ng palad. Tatay. Si Jessica Chaplin ay sumigaw sa alarma, mabilis na tumakbo. Gayunpaman, hindi na hinintay na manumbalik si Ralph Jordan, ang figure ni Manuel Bennett ay kumikislap, humahanggos patungo sa kanya. Sa isang iglap, si Manuel Bennett ay malapit na kay Ralph Jordan, at pagkatapos ay diretso siyang naghagis ng suntok, na binomba ito. Bastos! Si Ralph Jordan ay umungal sa galit, pinakilos ang kanyang true chi, at sumuntok pabalik upang salubungin ang pag-atake. Boom! Isang malakas na ingay. Parang kulog, pinaparamdam sa lahat ng naruroon ang pananakit ng eardrums. Di nagtagal, pinalipad din si Ralph Jordan ng paatros, na bumubula ng isang malaking subo ng dugo. Tatay. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Malcolm Jordan, mabilis na sumugod. Sa sandaling ito, ang eksena ay naging tahimik, napakatahimik na ang isang pin drop ay maaaring marinig. Nakatitig ang lahat kay Manuel Bennett, tulala. Hindi nila inaasahan na si Ralph Jordan o Jerry Chaplin ay hindi magiging katapat ni Manuel Bennett sa isang galaw. Masyadong malakas ang batang ito, tama ba? Ginawa niyang dumura ng dugo sina Master Jordan at Master Chaplin sa isang hampas lang ng palad at isang suntok. Kailan nagkaroon ng nakakatakot na batang martial arts ang River City? Napakamangha niya, kung ganito ako kalakas, mamamahala ako sa River City. Nagbulungan ang lahat, nakatingin kay Manuel Bennett na may takot at takot sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, kapwa naramdaman ni Ralph Jordan at Jerry Chaplin na nag-aapoy ang kanilang mga mukha sa kahihiyan at galit. Kung tutuusin, sila ang mga master ng 3 top martial arts hall ng River City, ngunit ngayon ay binugbog sila ng isang batang brat, na lubos na nakakahiya. Mabaho kang bata, papatayin kita. Nanguna si Jerry Chaplin, umuungal at sumusugod kay Manuel Bennett. Hindi rin nagdalawang isip si Ralph Jordan, tinulak niya si Malcolm Jordan, at sumugod na rin. Mahigit 20 alagad na kasama nila ang sabay-sabay ding gumalaw, sabay-sabay na umahan. Nang makita sina Ralph Jordan, Jerry Chaplin, at ang kanilang mga tauhan na sama-samang umaatake, hindi nagpakita ng takot si Manuel Bennett, handang harapin ang laban. Sa sandaling ito lang, tumigil ka. Isang makapangyarihang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kabanata 59 na lumuhod at humingi ng tawad. Napalingon ang lahat, at may dumaan na grupo ng mga tao. Sa harap ay sina David Herdman at Damon Herdman. Lider na taga-bantay. Nandito na si Leader Herdman. My goodness, napakaseryoso ba ng bagay na ito kaya naalarma si Leader Herdman? Napasigaw ang lahat sa pagkamangha, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nang makita ang pagdating ni David Herdman, huminto sina Ralph Jordan, Jerry Chaplin, at ang iba pa at nagmamadaling pinuntahan siya. Leader Herdman, bakit ka nandito? Bahagyang yumuko si Ralph Jordan, magalang na nagtatanong. Malamig na bumantong hininga si David Herdman at sinabing, Old Jordan, kung hindi ako darating, hindi mo ba binaligtad ang mundo? Dahil doon, humakbang si David Herdman patungo kay Manuel Bennett, bahagyang yumuko at sinabing, Mr. Bennett, humihingi ako ng paumanhin. Nagkaroon ng traffic sa kalsada, at late na ako. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay lubos na nagulat at natulala. Si David Herdman ay ang leader ng alliance ng River City Martial Alliance, na kinokontrol ang lahat ng martial arts hall sa River City, at isang malaking shot. At ngayon, si David Herdman ay hindi inaasahang yumuko ang kanyang baywang sa binatang iyon,
at napakagalang din, ito ay hindi akalain. Nakatayo sa malapit, natigilan din si Julie Stewart. Kailan nakilala ng batang ito si David Herdman? Lalong-lalo na sina Ralph Jordan, Jerry Chaplin, at ang iba pa ay tulala na sila ay nakaugat sa kanilang kinatatayuan. Natigilan din sina Cyril Jordan at Jessica Chaplin, nanginginig ang buong katawan, namumutla ang mukha. Leader Herdman, nasa oras ka lang. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam. Tanong ni David Herdman, Mr. Bennett, ano ba talaga ang nangyari? Leader Herdman, ganito po. Hindi ito itinago ni Manuel Bennett, at sinabi kay David Herdman kung ano ang nangyari ng totoo. Matapos marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, si David Herdman ay napuno ng matinding galit, sumigaw, Cyril Jordan, Jessica Chaplin, bilisan mo at lumapit ka. Nagmamadaling lumapit sina Cyril Jordan at Jessica Chaplin. Dumagundong si David Herdman, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Bennett. Kumunot ang noo ni Ralph Jordan, Leader Herdman, anong ginagawa mo? Sinaktan ng batang ito si Cyril at Jessica, hindi ba dapat siya ang humihingi ng tawad? Malamig na sabi ni David Herdman, Old Jordan, narinig mo lang, halatang si Cyril at Jessica ang nag-provoke kay Mr. Bennett muna. Leader Herdman, sino ba talaga ang batang ito, na karapat-dapat na tumayo para sa kanya? Medyo hindi nasisiyahang tanong ni Jerry Chaplin. Sinabi ni David Herdman, Mr. Si Bennett ang aking tagapagligtas ng buhay. Kung hindi dahil kay Mr. Bennett, ang tulong ni Bennett, matagal na akong patay. Bukod dito, si Mr. Nakatulong din si Bennett sa aking cultivation breakthrough, naging mabait siya para muling likhain ako. Si Mr. Bennett si Mr. Matalik na kaibigan ni Herdman. Ang sinumang maglakas loob na maging kaaway ni Mr. Si Bennett ay isang kaaway ni Mr. Taga-bantay. Nang marinig ang mga salitang ito, binago ni na Ralph Jordan at Jerry Chaplin ang kanilang mga ekspresyon at hindi na nang ahas na magsalita pa. Sinulyapan ni David Herdman sina Cyril Jordan at Jessica Chaplin at malamig na sinabi, lumuhad at humingi ng tawad. Thud. Thud. Nagmamadaling lumuhad sina Cyril Jordan at Jessica Chaplin at sinabing, sorry. Si Manuel Bennett ay hindi na nag-abala kina Cyril Jordan at Jessica Chaplin ngunit tumingin kay David Herdman at sinabing, Leader Herdman, para sa iyo, patatawarin ko sila sa pagkakataong ito. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Manuel Bennett at umalis, kasunod si Julie Stewart. Hanggang sa umalis sina Manuel Bennett at Julie Stewart sakay ng kotse ay pinunasan ni David Herdman ang malamig na pawis sa kanyang noo at nakahinga ng maluwag. Leader Herdman, bakit ka natatakot sa batang iyon? Labis na naguguluhan si Ralph Jordan. Sa buong River City, hindi pa niya nakitang natatakot si David Herdman sa sinuman. Sinabi ni David Herdman, Old Jordan, hindi mo alam na bagaman si Mr. Bennett. Bata pa si Bennett, ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa Grandmaster Realm. Ano? Nakapasok na ang batang iyon sa Grandmaster Realm. Paanong posible? Mga early 20s pa lang siya, di ba? Si Ralph Jordan at Jerry Chaplin ay tumingin kay David Herdman nang may takot. Natulala rin sina Cyril Jordan at Jessica Chaplin, ngunit kalahati pa rin ang kumbinsido at kalahating pagdududa sa mga salita ni David Herdman, pakiramdam na ito ay hindi malamang. Kung tutuusin, ang edad ni Manuel Bennett ay katulad ng sa kanila. Paano kaya siya magiging Grandmaster? Maniwala ka man o hindi, iyon ang katotohanan. Walang pakialam na sinabi ni David Herdman, at nagpatuloy, at salamat kay Mr. Sa tulong ni Bennett, maayos akong nakapasok sa Grandmaster Realm. Leader Herdman, naging Grandmaster ka na ba? Congratulations! Binabati kita. Natigilan muna sina Ralph Jordan at Jerry Chaplin at saka buong pusong nagpasalamat. Ikinaway ni David Herdman ang kanyang kamay at sinabing, sa anumang kaso, ipinapayo ko sa iyo na huwag pukawin si Mr. Bennett sa hinaharap. Kung may susunod na pagkakataon, tiyak na mamamatay ka, at natatakot akong maging ang mukha ko ay hindi makakatulong. Naiintindihan.
Tumango si Ralph Jordan, at saka sinigawan sina Malcolm Jordan at Jessica Chaplin. Cyril, Serena, narinig mo ba iyon? Huwag mong i-provoke si Mr. Bennett sa hinaharap. Oo. Nag-aatubili na sagot ni na Malcolm Jordan at Jessica Chaplin. Pagkaalis ni na Julie Stewart at Manuel Bennett sa Cloud Above Club, saglit silang nagmaneho bago nagtanong si Julie, Mullen, kailan mo nakilala si Leader Herdman? At bakit napakagalang sa iyo ni Leader Herdman? Sinabi ni Manuel, nakilala ko si Leader Herdman kahapon, at ang dahilan kung bakit niya ako nirerespeto ay dahil iniligtas ko ang kanyang buhay. Sinabi ni Manuel kay Julie ang nangyari sa Heaven Martial Arts Hall. Matapos makinig sa kwento ni Manuel, naintindihan na rin ni Julie. So yun ang nangyari. Tumango si Julie, pinandilatan ng mata si Manuel, at sinabing, anak, wala ka namang sinabi ngayon lang, dahilan para mag-alala ako para sa iyo ng walang kabuluhan. Tumawa si Manuel at sinabing, Sister Betty, hindi mo ako tinanong. Ngumuso si Julie at mahinang tinapik ang ulo ni Manuel. Hinaplos ni Manuel ang kanyang ulo at sinabing, Sister Betty, paano ka makakatama ng mga tao? Sinaktan kita. Ngumuso si Julie at sinabing, ano, gagantay ka ba? Nagkibit balikat si Manuel, kapatid kita, paano kita masapak? Mas alam mo. Ngumuso si Julie at sinabing, tanghali na. Samahan mo ako mag-lunch. Okay. Tumango si Manuel at sumang-ayon. Pagkatapos ng tanghalian, ibinaba ni Julie si Manuel sa East Beauty Pharmaceuticals. Pagkababa ng sasakyan, pumasok si Manuel sa kumpanya at sumakay ng elevator. Gayunpaman, pagkalabas ni Manuel sa elevator, nakita niya si Julia Stewart na naglalakad palapit sa kanya. Nang makita si Manuel, sinabi ni Julia, Manuel, bumalik ka sa tamang oras. Samahan mo akong mamasyal sa labas. Oh, sigurado. Tumango si Manuel, at saka sumabay kay Julia sa elevator. Sa underground parking lot, sabay na sumakay sa kotse sina Manuel at Julia. Saan tayo pupunta? Tanong ni Manuel. Sagot ni Julia, sa Blue Bridge Cafe. Sige. Tumango si Manuel, saka binuksan ang navigation at umalis sa underground parking lot. Habang papunta sa Blue Bridge Cafe, curious na nagtanong si Manuel, Julia, ano ang gagawin natin sa cafe? Sabi ni Julia, sa ngayon, lahat ng malalaking kumpanya ay nag-terminate ng mga kontrata sa amin, at kailangan kong humanap ng paraan para maayos ang sitwasyon. Kaya, nag-schedule ako ng pagpupulong kay President Spence ng Excellent Chamber of Commerce sa cafe. Kung makakatulong si President Spence sa pagsasalita para sa atin, dapat ay masecure natin ang ilan sa ating mga partner. Kabanata 6 na po, giving you 10 minutes. Walang magawa si Manuel Bennett, Julia, kung gusto ng mga taong iyon na putulin ang pakikipagtulungan sa amin, hayaan silang gawin ito. Anyway, kapag nailunsad na ang aming mga bagong produkto, babalik sa amin ang mga iyon para sa pakikipagtulungan. Kumunot ang noo ni Julia Stewart at sinabing, naisip mo ba na baka hindi pa rin makakalaban ng Prosperity Pharmaceutical ang mga bagong produkto natin? Walang ganyanan. Umiling si Manuel. Kalimutan mo na, hindi mo naiintindihan ang business side ng mga bagay, walang kwenta ang pakikipag-usap sa iyo. Umiling si Julia at iniba ang usapan, nga pala, Manuel, napagaling mo na ba ang tiyahin ko? Siyempre, pinagaling ko siya. Ngumiti si Manuel at sinabi, ang myocarditis ng tiya mo ay ganap ng gumaling, at hindi na siya muling magkakasakit sa hinaharap. Mabuti naman. Tumango si Julia at nagtanong, kung gayon bakit ka bumalik ngayon? Sinabi ni Manuel, pagkatapos kong pagalingin ang iyong tiyahin, kinaladkad niya ako sa isang auction, at pagkatapos ay sabay kaming nananghalian. Hindi niya binanggit ang nangyari sa auction, para hindi mag-alala ang babae. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang sasakyan sa Blue Bridge Cafe. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, sabay na pumasok sina Manuel at Julia sa cafe. Sumunod sa pangunguna ng waitress, pumasok ang dalawa sa isang private room. Umorder sila ng 2 tasa ng kape, humigop ng mga ito, at naghintay. Lumipas ang kalahating oras.
Medyo naiinip si Manuel, bakit hindi pa dumarating si President Spence? Sinabi ni Julia, si Pangulong Spence ay ang presidente ng River City Elite Business Association, at kadalasan ay abala siya. Kaya, huwag maiinip, maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi napigilan ni Manuel na sabihin, sa tingin ko ay hindi ka sineryoso ni Pangulong Spence. Napaawang ang labi ni Julia, pakiramdam niya ay mas mapait ang lasa ng kape ngayon kaysa karaniwan. Alam niyang hindi siya sineseryoso ni Pangulong Spence. Kung noon pa man ay nasa peak na ang East Beauty Pharmaceuticals, sana dumating si President Spence sa tamang oras gaano man siya kabisi. Pero ngayon, na may krisis ang East Beauty Pharmaceutical at pinipigilan ng Prosperity Pharmaceutical, buti na lang pumayag si President Spence na makipagkita sa kanya, kaya hindi na siya makapag-demand ng sobra. Naghintay pa sila ng kalahating oras. Itinulak ang pinto ng pribadong silid, at pumasok ang isang babaeng nasa edad 30s, nakasuot ng beige professional suit, maikli ang buhok at propesyonal na kilos. Ang babaeng ito ay si Janice Swan, ang presidente ng Excellent Chamber of Commerce. Ang lahat ng malalaki at menor de edad na kumpanya sa River City ay sumali sa Business Association, at bilang presidente ng asosasyon, maaaring pakilyusan ni Janice Swan ang iba't ibang kumpanya, at ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Kaya naman gustong makipagkita ni Julia kay Janice. Kung tutuusin, hindi niya kayang makipagtalo sa mga kumpanyang iyon gaya ni Janice sa ilang salita lang. President Spence, dumating ka na. Ngumiti si Julia at tumayo. Walang pakialam na tumango si Janice at umupo sa tapat niya. President Spence, ano ang gusto mong inumin? Masiglang tanong ni Julia. Ayoko ng kape. Umiling si Janice, tumingin sa kanyang Patek Philippe Ladies Watch, at sinabing, nagmamadali ako, kaya bibigyan kita ng 10 minuto. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako gustong makilala? Nang makita ang mayabang na mukha ng babae, biglang nagalit si Manuel, ikaw si President Spence di ba? Kami, Julia Stewart at ako, ay naghihintay sa iyo ng 1 oras, at wala kang kahit katiting na pagsisisi. Pagdating mo, malamig kang magsalita at sasabihin mong may 10 minuto ka lang para kay Julia Stewart. Hindi ka ba masyadong impolite? Hindi niya gustong magkamali si Julia. Bahagyang kumunat ang noo ni Janice at sinabing, President Stewart, sino ito? Nagmamadaling sinabi ni Julia, President Spence, siya ang aking assistant, Manuel Bennett. Sinulyapan ni Janice si Manuel at malamig na sinabi, kung katulong siya, dapat niyang isipin ang sarili niyang negosyo at huwag magsabi ng mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Ikaw. Lalong nagalit si Manuel, tinitigan si Janice, President Spence, there should be respect between people. Kung igagalang mo ang iba, igagalang kanila. Bukod dito, lahat ay nangangailangan ng tulong kung minsan. Baka isang araw, kakailanganin mo ang tulong namin. Lalong lumungkot ang mukha ni Janice, President Stewart, kung ganito ang ugali mo, hindi na yata kailangan ang usapan ngayon. With that, tumayo si Janice at naghanda ng umalis. Nagmamadaling sinabi ni Julia kay Manuel, Manuel, huwag ka nang magsalita. Then she looked at Janice with an apologetic face, President Spence, I apologize for what Manuel said, please don't take it personally. Humph. Malamig nang umuso si Janice at sumulyap sa kanyang relo, may natitira kang 7 minuto. Ikaw. Akmang magagalit na naman si Manuel, mabilis na umiling si Julia sa kanya. Pinilit niyang pigilan ang galit, ibinaling ang tingin sa labas ng bintana, at hindi na nakialam pa sa babae. Huminga ng malalim si Julia at ngumiti, President Spence, iniimbitahan kita dito ngayon para humingi ng pabor. Anong pabor? Nag-cross arms si Janice at walang pakialam na nagtanong. Sinabi ni Julia, gusto kong hilingin kay President Spence na makipag-usap sa mga may-ari ng negosyo sa asosasyon at hilingin sa kanila na huwag putulin ang pakikipagtulungan sa aming East Beauty Pharmaceuticals sa ngayon. Walang ekspresyong sinabi ni Janice, President Stewart, wala akong kapangyarihan na impluwensyahan ang mga iniisip ng mga boss. Bukod dito, dapat mong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong kumpanya. Ang iyong mga produkto ay hindi nagbebenta.
Walang pakinabang para sa kanila na patuloy na makipagtulungan sa iyong kumpanya, bukod sa mawalan ng pera. Kaya, medyo normal para sa kanila na piliin na putulin ang pakikipagtulungan sa iyong kumpanya at lumipat sa Prosperity Pharmaceutical. Nagmamadaling sinabi ni Julia, President Spence, nagsusumikap ang aming kumpanya na bumuo ng mga bagong produkto. Sa mas mababa sa kalahating buwan, ang mga bagong produkto ay nasa merkado. Kapag nailunsad na ang ating mga bagong produkto, tiyak na magiging booming ang mga benta, higit pa sa sapat upang makipagkompetensya sa Prosperity Pharmaceutical. Kaya, hinihiling ko sa iyo na ipaalam ito sa mga boss. Gusto mo bang mangako ako sa lahat? Nagdilim ang mukha ni Janice. Hindi walang laman na mga pangako. Paulit-ulit na umiling si Julia, totoo ang sinabi ko. Malamig na sinabi ni Janice, bago ma-produce ang mga bagong produkto ng iyong kumpanya, lahat ng sinasabi mo ay walang laman na mga pangako. Kinagat ni Julia ang kanyang mga labi at nakiusap, President Spence, kailangan ko lang bigyan ako ng kalahating buwan ng mga amo. Kalahating buwan na lang, at siguradong babalik ang kumpanya namin at babawiin ang merkado. With that, kinuha ni Julia ang isang napakagandang kahon ng regalo mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Janice. President Spence, alam kong gusto mo ang mga produktong jade, kaya naghanda ako ng Hestin Jade Bracelet para sa iyo. Maliit na token lang, tanggapin mo na. Hindi man lang tiningnan ni Janice ang kahon at malamig na sinabi, President Stewart, hindi kita matutulungan dito, ibalik mo ang regalo. Sige. Tapos na ang 10 minuto, at may kailangan akong asikasuhin, kaya hindi na kita sasamahan pa. Pagkasabi nun, diretsyong lumabas ng private room si Janice. Gayunpaman, pagkalabas ng pribadong silid, sinagot ni Janice ang isang tawag sa telepono at nagmamadaling lumabas ng kafe.